ay 100% may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Sino pong agree sa akin? Amen. Amen po? Na akala mo na yung sa pakiramdam mo, parang walang nangyayari, pero manalig ka, may nangyayari sapagkat may ginagawa ang Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, i-prepare na ni Lord ang blessing mo. Amen po! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tunay po ang sabi po ng Biblia. Ano po ang sabi po ng Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi. Ano pong sabi ng Panginoong Hesus? Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Kaya ibig sabihin, walang mahirap sa ating Diyos. Lahat ng bagay ay posible. Kailangan lang po tayo ay manampalataya. Kaya yung mga natutulog na mga pananampalataya dyan, kailangan gumising at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Sapagkat ito na po yung panahon na isigaw natin na ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan. Sapagkat tunay, kung iisipin po ninyo, sa ating mundong ginagalawan, kung walang ginagawa ang Diyos sa buhay natin, anong buhay na mayroon tayo? Anong buhay kaya mayroon tayo? Anong damdamin kaya mayroon tayo? Ano kaya ang isipan mayroon tayo? Ano kaya ang laman ng ating mga puso kung wala ang Diyos na kumikilos sa ating mga buhay? Kung wala ang salita ng Diyos na ating pinanghahawakan, ano kayang salita ang nasa puso natin? Diba? Pero kung nandyan ang salita ng Diyos, diba nababago yung ating buhay? Nababago ang mabigat na hinaharap natin sa buhay sapagkat mayroong pangako ang Diyos na ating pinanghahawakan at itong pangakong ito, yung bigat na dinadala natin, unti-unti itong gumagaan hanggang sa ito ay tuluyan ng mawala. Sino po ang aangkin doon sa tuluyan ng mawala? Amen. Diba? Huwag lang po tayong manatili doon sa gagaan ng gagaan ng gagaan, kung hindi tayo po ay panghawakan natin sa tuluyan ng mawala. Sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa araw na ito, mayroon pong isang mensahe ang Diyos na kung saan itong mensaheng ito ay very powerful po sa ating lahat na kailangan natin panghawakan ang salita po ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa Gawa chapter 12. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Gawa chapter 12, basahin po natin beginning verse 1 to 18. Sa pagbasa po natin ay ituon po natin ang ating puso at isipan para po maunawaan natin itong kwento na ito. Okay, ang sabi po dito ng Gawa chapter 12, beginning verse 1, nang mga panahon ding iyon, isinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantala siya ay taimtim na ipinapanalangin ng iglesia. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal, gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan.
tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising, "Bumangon ka, dali, wika nito, wika ng anghel." Pagdakay, nakalag ang mga talikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak." Sabi ng anghel, gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay nga ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Verse 10, nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lunsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkatapos nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin." Verse 12, nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang, ina ni Juan, at tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nananalangin. Si Pedro ay kumatok sa pinto. Lumapit naman ang isang utusang dalaga na ang pangalay Rode. Tinignan niya kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro at dahil sa laki ng tuwa ay hindi niya nakuhang buksan ang pinto. Sa halip tumakbo siyang papasok at ibinalitang nasa pintuan si Pedro. Verse 15, "Nahihibang ka ba?" sabi nila. Ngunit ipinilit niyang naroroon nga. Kaya't ang sabi nila, baka anghel niya iyon. Patuloy namang tumutuktok si Pedro at binuksan nila ang pinto. Nang makita nila si Pedro, hindi sila makapaniwala. Sininyasan niya silang tumahimik, saka isinalaysay kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. "Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid," sabi niya. Pagkatapos, umalis siya at nagtungo sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Praise God. Bago po tayo mag-pray, sino po sa ating kalagitnaan na sa kapanahunang ngayon, sa modern times, ay gumagawa pa rin ang Diyos ng himala? Itaas po natin ang ating mga kamay sa mga naniniwala na gumagawa pa rin ang Diyos ng himala. Amen po? Gumagawa pa rin ang Diyos ng himala sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, kami po, Diyos, ay naninikluhod sa inyong dakilang harapan. Kinikilala ka namin bilang aming Diyos at sariling tagapagligtas. At kami nagpapasalamat na sa bawat araw, Ikaw ang gumagabay, nagpapala, nag-iingat sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, salamat at narito kami bilang iyong bayan, O Diyos, na sa araw na ito, Ikaw ay aming itanghal, Ikaw ay aming papurihan, dakilain sa aming mga buhay. At kami nananalig at nananampalataya, O Diyos, through your word, O God, na may hayag sa araw na ito, ipaparanas mo sa aming mga buhay ang iyong kapangyarihan, ang himala, O God, ng iyong mga salita. Kaya salamat, O Diyos, pagpalain mo nga pong lubos ang iyong mga salita at ang iyong abang lingkod, O God, na maghayag ng iyong salita. May your triple anointing power be upon me, not my weakness be seen, but your glory, O God, in our midst. Panginoon, O Diyos, ang iyong mga salita, O God, samahan mo ng signs, wonders, and miracles. At sa lahat ng makakarinig ng iyong mga salita, O God, ito ay parang butil, O Diyos, na may tanim sa matabang lupa. Ito'y tutubo, mamumunga, O God, O Diyos, at it will create miracles upon the life of each and every one of us, O God, in the name of Jesus. Panginoon, salamat. At, O God, may your anointing, O God, even sa lahat ng makikinig, Panginoon, at maunawaan ng iyong salita sa araw na ito, O God, na maghatid ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at tunay sa araw na ito, ang lugar na ito, alam namin, nilukuban mo na ng iyong kapangyarihan,
O Diyos, ang lugar na ito, ang banal na Santong Espiritu ay kumikilos na, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, purihin ka, sambahin ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Sabi ko po kanina, sino po sa atin ang naniniwala na sa kapanahunan natin ay gumagawa pa po ang Diyos ng himala? Nagtaas po tayo ng kamay. Amen po. At ang sunod na tanong ko naman, sino sa ating kalagitnaan na sa oras na ito nangangailangan ng himala? Amen po? Amen. Nangangailangan tayo ng himala. Godly intervention, heavenly intervention. Na kung saan ay sa isipan mo, pag hindi kumilos ang Diyos, yung bang minsan madaling sabihin na, Lord, wala na. Wala na akong magagawa. Diba? Pero, sa pananampalataya mo, diba, pwede kang makipag-bargain sa Lord na, Lord, diba, sabi mo, tinawag mo ako, may plano ka. May purpose ka, Lord. Diba? Na pwede kang makipag-usap sa Lord, Lord, kung nararanasan ko ito at hindi ko pa nagagawa ang purpose ko, kung bakit mo ako tinawag, Panginoon, pwede kang gumawa ng himala. Nang sa ganon, yung nasimulan mo sa buhay ko, may magpatuloy. Hindi po ba? Ang sarap po nun na tayo po ay dumulog sa harapan ng Diyos, na tayo'y nananalig at nananampalataya na ang ating sitwasyon sa buhay kayang baguhin ng Diyos. Sapagkat kayang-kaya ito ng Diyos. Kasi lahat po ng ating nakikita ay ito po'y create ng Lord sa pamamagitan ng salita. At magkaroon ng lahat ng klase ng puno at nagkaroon na ng butil, ng mga hayop, nagkaroon nga. At sabi ng Biblia, bago pa tayo ipanganak, alam na ng Diyos kung anong magiging kinabukasan natin. But along the way ng ating mga buhay, sa mga hindi inaasang pagkakataon, ang daming mga sorpresa sa buhay natin na hindi natin ginusto. Diba? Wala sa ating listahan. At ito ay hinaharap natin sapagkat tayo po ay bilang tayo ng mga Kristiyano, kagaya po ng binasa natin, ang mga disciples, sila po'y tinawag. Di po ba si Pedro, binigyan po siya ng Peter. Ang pangalan niya ay Peter, sapagkat mula sa kanya, the Lord will build His church. Di po ba? Pero, sa nabasa natin, ay siya ay hinuli, ikinulong, sapagkat nung panahong iyon ay sa binasa po natin sa chapter 12 ng Book of Acts, pinatay po si Apostol, si Santiago, si James. At nung napatay si James, ang mga tao, ang mga Hudyo, sabi po ng nabasa po natin, sila po ay natuwa, sila ay naging masaya. Kaya po si Herodes, ang sinunod niyang ipinahuli ay si Pedro. So ito po ay gawa po ng kaaway. Gustong hadlangan ng kaaway ang pagkatawag ng Diyos kay Pedro na ipahayag ang mabuting balita. Kaya ang gusto ng kaaway ay patayin siya. Kaya minsan sa buhay natin, ang daming mga nangyayaring hindi natin ini-expect. Kasi sa spiritual realm ay ang Diyos at saka si Satan, kita ni Satan kung ano yung i-release ng Diyos sa atin. That's why ay hinahadlangan niya tayo at binibigyan niya tayo ng mga burdens, mga sakit, mga problema, kaguluhan sa ating mga buhay. Nang sa ganon, ikaw at ako ay hindi makapagpatuloy.
At minsan binibigyan tayo ng isang trabaho na malaki ang sweldo pero patang-pata ang ating katawan at hindi na natin kayang maglingkod. Hindi na tayo kayang mag-pray, hindi na tayo makapagbasa ng Biblia, hindi na tayo makapag-fellowship sa ating mga kapwa mananampalataya, hindi na tayo makapag-mingle sa ating kapwa mananampalataya sapagkat yung natitirang oras natin, gusto na lang natin itulog para makaregain tayo ng ating physical strength. Minsan ginagawa ito ng kaaway sa atin. Kaya, dito po, sa ating mga buhay, pero salamat sa Diyos sapagkat kung ang kaaway na si Satanas gusto madlangan ang pagkatawag ng buhay ng bawat isa, ang mabuting balita, mayroon tayong Diyos na higit na makapangyarihan na kayang gapihin ang anumang tanikala na inilalagay ng kaaway sa ating mga buhay. Nang sa ganon, ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, may pagpatuloy natin at kapag tayo sa takdang panahon at kinuha tayo ng Panginoon, ang purpose natin ay nagawa natin dito sa lupa. Di po ba? Kaya tignan niyo po, isipin ninyo bago ko po ibigay yung title ng ating pag-aaralan, isipin po ninyo, magkaroon po tayo ng reflection, bakit nga ba tayo nabubuhay? Bakit nga ba? Mag-reflect po tayo. Buhat nung na-born again po tayo, ano ba yung, kung tawag dito yung puso mo, tanungin mo ang puso mo, ano ba yung best na nagbibigay sa'yo ng kagalakan sa puso mo? Ito ba ay mamahaling gamit? Ito ba ay masarap na pagkain? Ito ba ay magarang bahay? Ito ba ay magarang sasakyan? O lahat na ng mga mamahalin na nasa iyo, ito ba yung satisfaction na nagkakalob ito sa iyo, sa iyong buhay? Isipin po natin. Kaya, tignan nyo, isipin ninyo. Pero, nung na-born again tayo, isipin ninyo, ano po yung best na nakakapagbigay ng kaligayahan sa atin? Ang presensya ng Lord. Di po ba? Ang kapayapaan. Ang pag-ibig. Di po ba? Kasi po kahit nasa iyo ang lahat, kung walang kapayapaan at pag-ibig at ang presensya ng Diyos, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Di po ba? Kaya, that's why, ikaw at ako, kailangan magkaroon po tayo ng determination na itong buhay na ibinigay ng Diyos ay magamit natin para makapaglingkod sa Diyos at magawa ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kailangan yung pananampalataya natin, anumang gawin ng kaaway na paghadlang o paggapi sa atin, aandap-andap na ito, huwag tayong sumuko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Amen po? Huwag tayong sumuko. Sapagkat there is power of declaration, there is power ng pananalangin. May kapangyarihan ang Diyos. Kaya po sa araw na ito, nais ko pong ibigay sa atin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Sapagkat si Pedro po dito, siya po ay, kung isipin na, kung yung nabasa natin, ano pong nangyari kay Pedro? Siya ay nakalaya. Amen po? Siya ay nakalaya. Kaya po ay, ang title natin ay Delivered. Sabihin mo sa katabi mo, ang blessing mo ay dineliver na. Parating na. Diba? At may kadugtong, ang sabi po dito, how we can experience miracles in our lives. Kung naranasan ni Pedro na siya ay nakalaya na deliverance, siya ay pinagpala, nakaranas ng miracle. Ngayon po, true sa buhay ni Pedro, how we can experience miracle in our lives. Kailangan maunawaan natin to. Kasi po pag hindi natin naunawaan na yung nararanasan pala natin ito ay preparation para sa miracle na mararanasan natin, minsan po ay hindi natin ito
Di po ba? Kaya kailangan maunawaan natin paano nga ba how we can experience miracles in our lives. Sabi po sa text po natin, dito po, we can experience miracles of deliverance, number 1, by understanding the prerequisite for a miracle. May preparation. Ano ba yung word na miracle? Ano ba yung miracle? Ano ang sabi nyo? Tagalog, ano? Ang galing. Himala. Pero isipin ninyo, tayo po na mga Kristiyano, di ba ang bilis pong lumabas sa ating labi? Di ba ang bilis? Pag nahihirapan po tayo, di ba ang bilis? Lord God, iparanas mo naman ang iyong himala. Di ba umiiyak po tayo? At doon umiiyak po tayo kasi gusto natin ng himala, gusto natin ng miracle. Gusto natin agad-agad ay miracle na. Kaya tingnan po natin, sabi po dito, by understanding the prerequisite for a miracle, that you need 1, expect miracles and hard times. Sabi po dito, expect miracles, don't fear in hard times. So, ibig sabihin, ano pong prerequisite ng miracle? Problema. Sino may problema dito? Hello? Dito po si Pedro. Kung titignan natin si Pedro sa tagpong ito ay, ano po dito? Ito po ay from hard to worse. Bakit po naging worse? Kasi po ito ay hindi lamang po ito sakit karamdaman, kung hindi pinatay ang kanyang kasamang disipulo. At siya ang susunod na papatayin. Di po ba? Siya yung susunod na papatayin. Kaya po, dito, itong si Pedro, kung iisipin po natin, ano po si Pedro? Nung tinawag po si Pedro, di po ba ay iniwan po niyang ang pangingisda? Di ba? Nung tinawag siya ng Panginoong Hesus, siya po ay nangingisda, walang mahuli, at naghimala ang Diyos sa kanyang buhay. Unang tawag pa lang sa kanya, himala na kaagad. Walang mahuli, at doon naghimala ang Diyos, napakaraming isda. At tinawag siya, ginawang mamamalakayan ng tao. Ano pong ginawa niya? Iniwan niya right away ang kanyang trabaho at sumunod sa Panginoong Hesus. At doon, sa kanyang pagsunod sa Diyos, ay nakaranas po siya ng maraming pagsubok. Idinenay niya ang Panginoong Hesus. Ngunit, mula po sa kanyang buhay, nang bumaba ang banal na Santong Espiritu, siya po ay ginamit ng Diyos mightily at gumawa po ng mga miracles. At dumating ang panahon ng pag-uusig at siya po ay hinuli. Kaya sabi po sa Gawa chapter 12 verse 1 to 4, nang panahon din iyon sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia, ipinapatay niya ang mga sa pamamagitan ng tabak si Santiago at kapatid ni Juan, at nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay ng walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat at 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. So, isang disipulo ang hinuli. Ang sabi ng Biblia, 4 na pangkat ang bantay. At mayroon na ngang tanikala sa kamay. May tanikala na sa kamay pero pinabantayan pa rin. Bakit napakarami niyang bantay? Kasi alam nila na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Pero ang akala nila na laban, ito ay laban physical. Pero sa spiritual, hindi nila alam na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala. Kaya dito po sa atin, kung tayo po ay nakakaranas po tayo ng mga difficulties, paghihirap, problema,
na ito'y pahirap ng pahirap, hindi naman gumagaan, kung hindi bumibigat, tapikin mo ang katabi mo, malapit na ang himala ng Diyos sa iyong buhay. Amen po? May himala! May himalang gagawin ng Diyos in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tayo walang magawa. Ang Panginoong Yesus may magagawa. In the name of Jesus. Buong mundo, napakaraming tao, milyon, bilyon na mga tao tatawag sa Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat siya ay makapangyarihan. Kaya, dito po ay kapag gagawa ang Diyos ng himala sa ating mga buhay, ang prerequisite ito po yung preparation niya. May mga problems na nag-a-arise sa atin. Minsan ito ay gawa ng kaaway na pinapahintulutan ito ng Diyos sa ating mga buhay sapagkat nais ng Diyos i-display ang kanyang power sa ating mga buhay. At sa pamamagitan ng mga problemang ito na minsan dumadating sa ating mga buhay, pakiramdam natin tayo nakakulong. Kagaya po ni Pedro. Para tayo nakakulong. Ang nakakulong ay limited ang kayang gawin. Amen po? Ang nakakulong na hindi nakatali ang kamay, pwede kang kumilos sa kulungan kung nasaan ka. Kagaya po ni Paul, bakit po siya may mga sulat? Si Pablo, bagamat siya ay nakakulong, si Pablo nung time na yon, siya po ay nakakulong sa loob ng bahay. House arrest. Kaya po siya ay nakakagawa ng sulat at yung mga disipulo, kasama niya, nilulutuan siya, pinaglilingkuran siya at inihahatid ang mga sulat. Pero si Pedro, dito po ay siya ay nakakulong. May mga kawal na nakabantay sa kanya at may tanikala ang kanyang mga kamay. At sa buhay po natin, ito'y dumadating sa buhay natin na ang mga problema natin para tayong nakakulong, na even po ang ating mga paa at ang ating mga kamay, hindi na kayang gumawa ito. Di po ba? At glory to God, sapagkat ang kaaway, kayang ikulong, kayang lagyan ng tanikala, ang ating kamay, ang ating paa, ang ating bibig, even ang ating bibig, pero ang ating puso, hindi niya ito maitatali. Sapagkat ang heart natin, magkukunek ito sa Diyos. Kahit hindi magsalita ng words, ang heart natin, kayang magkunek ito sa Diyos. At gagawa ang Diyos ng himala sa ating mga buhay. Kaya po, dito po sa buhay po ni Pedro, siya po ay ikinulong at siya po ay pinabantayan at mayroon pong tali ang kanyang mga kamay. Kaya po sa buhay natin, mayroon po tayong mga nararanasan sapagkat ang nais ng Diyos, mapapurihan ng Diyos sa iyong buhay. Sino pang nais mapapurihan ng Diyos sa kanyang buhay? Amen po. Glory to God. Sapagkat sabi po sa Santiago chapter 1 verse 12, ano po ang sabi dito? Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang sarap po na maging tapat sa panahon po ng pagsubok. And number 2 po, we can experience miracles of deliverance by praying instead of explaining. By praying instead of explaining or instead of magreklamo. Di po ba? Mag-pray.
Sabi po dito, pray for a miracle. Don't try to understand it. Huwag mong tawag dito, pagurin ang isip mo, ang puso mo. Bakit ba ito nangyayari? Hindi tayo makatulog. Pagod na tayo. Backward, ano ba ang pagkukulang ko? Saan ba ako nagkulang? Ano bang nagawa ko? Bakit ito nangyayari? Instead na pagurin natin ang ating mga sarili at ikaw ay mag-explain o ano man ang maisipin mo, mag-pray na lang tayo. Diba? Tumawag na lang tayo sa Diyos na siyang kayang gumawa ng himala at magbigay ng solusyon sa ating mga buhay kaysa magpagod na umiyak, ma-depress, ano po ba, magbisyo, magalit. At ito ay pagsimulan ng pagwatak-watak ng pamilya sapagkat sinisisi niya kung sino-sino instead na sisihin ang kung sino-sino. Mag-pray na lang. Diba? Mag-pray na lang tayo. Kaya sabi po dito, di po ba ano pong ginawa ng mga tao na kapwa mananampalataya sa verse 5, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. Kaya, kung may problema ka sa anak mo, sa asawa mo, o sino man, huwag kang titigil sa pananalangin. Manalangin ka ng manalangin hanggang sa gumawa ang Diyos ng himala sa iyong ipinapanalangin. Huwag kang tumigil. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tumigil sa pananalangin. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Sapagkat, pag sinabing miracle, sabi po dito, because if we can, sabi niya, because miracle are not logical. Hindi natin ito maunawaan. Bakit ito nangyari? Kasi nga miracle nga. Sino bang makapag-explain dito ng miracle? Diba? Sabi ng doktor, may cancer ka, stage 4, hindi na kayang gamutin. Biglang nag-miracle ang Lord kasi yung purpose niya, hindi pa niya tapos. Kaya ang Diyos siya ay gumawa ng miracle at gumaling siya kahit anong stage pa yan ng cancer sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga himala. At hindi ito ma-explain. Kagaya ng nangyari sa buhay ni Sister Rose. Na ang sabi, kailanman hindi ka pwedeng magkaanak. Nung nabuntis, hindi ma-explain. Hindi nila ma-explain bakit siya nabuntis sapagkat miracle nga. Bakit pa natin papagurin ang ating isipan kung ano-ano ang ating isipin? Miracle nga ito ng Diyos. Diba? At sabi dun sa first miracle, ang sabi, kayo ay sumalok ng tubig sapagkat ubos na ang alak. Ang mga tao naman, nag-obey naman sila sa utos. Siguro yung mga nagsalok, kung ikaw yun, Brother Marlon, di ba? Punuin mo yung tapayan. Ano ba sa Ilocano yun? Burnay. Di ba? Banga. Kumuha ng tubig sa balon. Siguro si Brother Marlon, no? Ano ba yung expression natin, no? Di ba yung bang nasisirahan na ng alak ang kunan tapos pasasalukin mo ako ng tubig? Di ba? Yung reasoning natin ng mga tao, siguro si Brother Marlon, habang kumukuha ng tubig, siguro pwede siyang magreklamo. Di ba? Kasi nga, nung time na yon, ang Panginoong Hesus hindi pa gumawa ng himala. The first na himala. Pero ang tao, nag-obey. Pinuno nila ng tubig yung banga. At doon, nung sinabi ng Panginoong Hesus na sila ay kumuha at iserve, sila pa rin ay sumunod at sinerve nila. Siguro pinakamadali yung pinakamadali yung kumuha ng tubig, Mahirap yung mag-serve. Ikaw yun, Brother Mai. Diba? Ang kailangan ay alak. Inakita mo si Brother Marlon ay tubig ang kinuha. Tapos sasabihin sa'yo,
Romeo, iserve mo na yung alak. Ano kayang gagawin ng Brother Maymay? Kamot siguro ng ulo, ano? Naku, mapapahiya ako nito. Tapos dito ay, pero glory to God. At nung sinerve po ay, ang tubig ay naging alak. At sabi ng mga tao, sabi nila, ang pinakamasarap na alak ay isuserve sa umpisa. Pero bakit isinerve ito nung huli na? Diba? So ibig sabihin, ang miracle ng Lord ay the best. At on time. Kaya po, yun ay gumagawa ang Diyos ng himala. Kaya instead po tayo ay magreklamo, instead tayo ay mag-isip ng mag-isip sa ating mga problema, kung anong gagawin po natin, huwag po tayong mag-isip. Matrangkwila po tayo at ipagpasa Diyos po natin sapagkat ang himala ng Diyos ay mangyayari sa ating mga buhay. At sabi po sa number 3, we can experience miracles of deliverance by resting in God's sovereignty. Magtiwalang lubos sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. Rest in God. Don't try to fix it for yourself. Sabihin mo sa katabi mo, rest in God. Don't try to fix it for yourself. Huwag mong subukan na ikaw ang mag-ayos ng iyong problema na nakikita mo nang wala ka nang kayang gawin. Alam mong Diyos na lang ang may tanging kakayahang gumawa ng himala na maaposto ito, pero yung natitirang lakas mo, ito ay ginagamit mo hanggang sa maubos na ang lakas mo. Diba? Kaya ano pong nangyayari sa atin? Kapag po ang ating lakas ay inuubos natin, pati luha natin, ubos na. Wala na rin wala nang tutulo sapagkat inubos na natin ito sa lahat ng effort natin para gawin at masolve ang ating mga problema. Kaya huwag po nating hayaan at ubusin ang ating lakas sa pagharap ng ating mga problema. Sabi po sa verse 6, nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal, nakagapos siya ng dalawang tanikala, at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Sabihin mo sa katabi mo, kahit may problema ka, matulog ka ng mahimbing. Matulog tayong mahimbing, nag-rest tayo. Rest and God. Diba? Mag-rest tayo sa Diyos. Manalangin ka, matulog ka, manalig ka, na sa pagtulog mo, even habang natutulog ka, may ginagawa ang Diyos na masolve ang iyong problema. Diba? Kaya nakita natin si Pedro, ihaharap siya kay Herodes kinabukasan, nakatali ang kamay, may mga kawal sa kanyang pagitan ng mga paa ng kanyang. Anong nangyari sa kanya? Tulog! Ang sarap ng tulog, hihilig pa! Kaya, kung hindi po tayo magre-reposo, anong mangyayari sa atin? Kaya kailangan anuman ang nararanasan natin, ipagpasa Diyos po natin ito, sapagkat may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Kaya, tignan mo nga ang katabi mo kung nakatulog kagabi. Ayan. Tignan mo ang katabi mo. Ibig sabihin kung hindi yan nakatulog, siya ay isip ng isip paano masolve ang kanyang problema. Ayan, ang kanyang ay bagay napakalaki sapagkat hindi siya nagtitiwalang lubos sa ating Diyos na buhay. Kaya kailangan ipagkatiwala po natin, tayo'y magreposo sa presensya ng ating Diyos. Sapagkat ang sabi sa Filipos 4:7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nung nakipag-isa tayo sa Diyos, sa Panginoong Jesus, tayo po ay may kapayapaan. Na alam natin
lahat ng kinakaharap natin, ang Diyos ay gumagawang kasama natin. At kapag hindi na natin kaya, ang Diyos ay gagawa ng himala sa ating mga buhay. Kaya ito po yung nais ng Diyos na ating maranasan sa ating mga buhay. Kaya po, si Pedro, habang siya'y natutulog, ito po yung natutulog at nananalangin ng walang batid. Ang mga mananampalataya, ang Diyos ay gumagawa na ng himala. Imagine, no? Natutulog ka, tapos yung himala ng Diyos, nandyan na. Di ba? Tulog ka! Natutulog ka! Pinaka-worst ng buhay mo! Natulog ka! Lord, bahala ka na sa buhay ko! Di ba? Kasi si Pedro, kamatayan na niya, kinabukasan. Pero ang sarap ng tulog niya, siguro sabi niya, Lord, huling gabi ko ng tulog ito. Lugi ako kung hindi pa mahimbing ang tulog ko. Ipinagpapasa Diyos ko ng lahat, tulog po siya, ang sarap ng tulog niya. At siya habang natutulog, ang himala, kahit tulog tayo, kapag oras na ng Diyos, ang himala sa ating mga buhay na gagawin ng Diyos, nandyan ng himala. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya po, dito po, number 4, when we experience miracles of deliverance, when we look for God, the worst situation. Look for God, don't just look at the problem. Huwag mong i-focus ang iyong paningin sa problema kung hindi i-focus mo ang iyong paningin sa Diyos. Amen. Tingnan mo nga ang katabi mo kung ginagawa niya yon. Hello? Pag yung katabi mo ay mugto ang mata, pag mugto ang mata, nakafocus yan sa problema. Kapag nakangiti, nakafocus yan sa Diyos. Amen. Amen po? Kaya, kailangan, pag may problema tayo, kahit worse yung problema natin, nakafocus lang tayo sa Diyos. Na may gagawin ng Diyos. Sabi po sa verse 7, walang ano-ano'y, lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-pihitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel, nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. Ang himala ng Diyos. Dumating po sa buhay ni Pedro, ginising siya ng anghel. Tingnan po natin, sabi po ng anghel, ano pong sabi ng anghel? Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel, nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. Sino po dito ang, pag may problema ay nakahiga, nakasimangot, iyak ng iyak, ayaw kumain, ayaw mag-ayos, ano pa? Ayaw makipag-usap, hindi sumasagot sa text, hindi sumasagot sa tawag, di ba? Kumbaga ay as in, tulog spiritual, ayaw makipag-fellowship. At doon, nagpapadala ang Diyos sapagkat paggagawa ang Diyos ng himala sa ating mga buhay, may ipinapadala siya. May ginagamit siya. Di po ba? May ginagamit ang Diyos kagaya ng anghel. Minsan ito ay isang salita. Minsan ito ay isang pinapakita ng Diyos na o kaya mayroon kang hiningi sa Diyos na pahiwatig. Ito ay nakita mo at may ipapagawa ang Diyos sa iyo. Ano po ang ginawa ng anghel? Pedro, tinapik niya, gising! Tapikin mo nga ang katabi mo, gising! Gising! Tinapik siya! Di po ba? Tinapik siya! Kasi nandyan na ang himala! At tinapik siya ng anghel ni Pedro at sabi niya, bumangon ka. Anong ginawa ni Pedro? Bumangon siya. Nagising siya. At nung
bumangon siya, anong nangyari? Naalis ang tanikala sa kanyang mga kamay. Diba? Kaya minsan sa atin, may word na na-release. May itinext sa'yo, may sinabi sa'yo, may prophetic word sa'yo, na kung may sakit ka, nag-release ng healing sa'yo. Tulad ni Brother Budi kahapon, nag-text ako sa kanya. Anong sabi ko sa kanya? Tawag ito, more of God's blessings, power, and anointing be upon you in the mighty name of Jesus. Prayer leader po siya. Jovidi ko po siya itinext yun sa kanya. Kasi dapat i-text ko siya Merkulidi. Nakalimutan ko. Tapos po nagdalawang isip ako. Sabi ko, naku, Jovidi na. Ano na ang sasabihin ni Brother Budi sa akin? Mapapahiya ako nito. Sabi kong ganon. Tapos, nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng alternatives. Tapos, inimpress ng Lord sa akin si Pastora Elaine, ang mag-prayer lead kahapon. Aba, sabi ni Reb, naku, si Pastora Elaine daw nagkasakit. Nagkasakit po siya, hindi pwede. Sabi ng Lord, si Budi talaga. Budi talaga ang mag-prayer lead. Sabi ng Lord, kasi nga nakasulat na siya. Ibinigay na ng Lord na siya talaga. So, kaya nagkaroon ako ng neglect ko yun na hindi ko siya nasabihan. Pero ang Diyos, ang itinalaga niya ay itinalaga. Kaya, nung sinabi ko yung kay Brother Budi na more blessing, power, and anointing, ang sabi daw po niya sa sarili niya, Amen. Inaangkin ko yun in the name of Jesus. Na hindi niya sinabi kay Sister Joyce na mag-prayer lead siya. Ano pong nangyari kahapon? Very anointed. At tinestify niya na yung tinext ko sa kanya, tinanggap niya yon. Kaya minsan, ang Diyos nagpapadala sa atin upang tayo tapikin, gisingin, at tayo ay gumising, bumangon, at anumang tanikala ng kaaway na nilalagay sa atin, ito'y nakakalas at ang himala ay napapasa atin, nakakamtan natin. Anumang problema ito, anumang inilagay ng kaaway, anumang sakit karamdaman, ito'y natatanggap natin in the mighty name of Jesus. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya po, kailangan tayo po ay, yung ipinapagawa ng Diyos, kailangan tayo po ay mag-obey. Gawin po natin. Amen po, gawin po natin. Sabi po sa awit 9, verse 10, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Ang sarap po ang ganda po ng verse na ito. Ang sabi po ni David, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Ang sarap po itong i-quote paglapit natin sa Diyos. Na tayo po ay magmanalangin sa Diyos na hindi po tayo kayang tanggihan ng Diyos sa lahat po ng ating mga hinihingi sa Kanya. Kaya, dito po, sa atin, ang sabi po, and number 5, we can experience miracles of deliverance. Bibilisan ko na po, when we act in faith and believe in God's Word. Act on God's direction and, tawag dito, acts and God's direction. Ang sabi po sa verse 8, magbihis ka't magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Sabi po sa Efesos 6:15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So tingnan po natin yung instruction po ng anghel bago po nangyari ang miracle. Tinapik siya, ginising, bumangon siya, isuot mo ang iyong sandalyas at ilagay ang balabal at ikaw ay sumunod sa akin. Ginawa po ito ni Pedro. So ibig sabihin, siya ay gumising, bumangon, na walang tanikala, nilagay ang sandalyas, nang sabi po ang sandalyas, ito po ay maghahayag ka ng salita ng Panginoon. Ipapahayag mo ang himala na ginawa ng Diyos
sa iyong buhay. Sabi niya, magbalabal ka. Dito, ito ay ang balabal, ito po ay symbol of humility, ng may kababaan ng kalooban. Kaya po, pag tayo ay nakaranas ng himala, gumawa ang Diyos ng himala sa ating mga buhay, handa ba natin gawin ito? Ang mga ito. Tayo ba'y handa na magpahayag ng salita ng Diyos? Tayo ba'y handa na ang ating testimony, ang himala na ginawa ng Diyos, tayo ba ay handa na ito ay ipahayag sa maraming tao nang sa ganun ang Diyos ay mapapurihan sa ating mga buhay? Kaya minsan, ang himala na inihanda ng Diyos sa ating mga buhay na gustong gawin ng Diyos sa atin upang ang anumang kinalalagyan natin, tayo ay ma-deliver, tayo ay makawala, tayo ay gumaling. Pero ang puso natin, handa ba tayo? Ito yung tanong. Tanungin mo ang puso mo. Ang himala, kayang-kayang gumawa ang Diyos sa iyong buhay. Tanungin mo ang sarili mo, handa ka ba na isuot ang sandalyas upang ipahayag ang mabuting balita? At sa iyong pagpapahayag, handa ka ba na maglingkod ng may kababaan ng kalooban at ang Diyos ay mapapurihan sa iyong buhay? Kaya, tayo po'y nag-iisip, sabi natin, Lord, ang tagal naman ng himala! Ang tagal naman ng sagot! Umiiyak na tayo. Nangihina ang ating pananampalataya. Pagod na pagod tayo. Pero hinihintay ng Diyos ang sagot mo. Handa ka ba? Handa ba tayo? Amen po? Kaya, dito po, bago ko po, yung last na maranasan natin ang miracle, meron lang po akong isang testimony sa ating lahat. Maalala niyo po, last 2 years, nagpalit ako ng trabaho. Di ba, nag-testify po ako dito na nagpalit po ako ng trabaho. And the Lord is very faithful sapagkat nung nagpalit ako ng trabaho ko for 21 years, ako sa trabaho ko, nagpalit ako by faith na makahanap ako ng aking employer. At doon ay pag-alis ko ngayong araw na ito, doon sa 21 years na laboro ko, kinabukasan, nag-umpisa na ako agad sa bagong trabaho ko. Ito po'y himala. Sino pong magpapalit ng trabaho na umalis ka ngayong araw na ito, bukas, magsisimula ka na sa bagong trabaho mo? Sino ang kayang gumawa nun? Ang Diyos lang. Di ba? Ang lawak ng Milano. Saan ka makakahanap ng employer mo? Nadadamputin mo na lang at mayroon ka na kaagad. Tanging Diyos lang. Di po ba? At doon, binigyan ako ng Diyos ng trabaho. I'm so thankful na nagkaroon ako ng trabaho na yung desire ng heart ko na 6 hours. Binigay niya. At doon ay maayos ang salary. Mababait ang aking employer. Pero, ano pong nangyari? Isinasama ako ng summer. At tuwing sinasama ako ng summer, daig ko pang nakakulong. Umiiyak ako. At ang trabaho ay mabigat. Umiiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ang lakas ba ng katawan ko ay magagamit lang ba sa paghahanap ng pera? Tanungin natin ang ating sarili. Ito ba yung purpose ng Lord na ang buhay natin, ang lakas natin everyday ay magagamit lamang para kumita ng pera to sustain us? Di ba? Napapansin ninyo? Paggising natin sa umaga, takbo dito, takbo doon. Pag uwi natin ng bahay, pagod na pagod tayo, kailangan na natin magpahinga. Kung hindi, para na tayo mamamatay. Di ba? At doon, sabi ko, Lord, sabi ko, paano ako makakapaglingkod sa iyo kung ang aking lakas nauubos na sa trabaho? At para akong nakakulong. Ayaw ko na, Lord, na dumating ang July na ako na naman ay aalis. Alam niyo, tuwing Sabado-Linggo,
na isinasama ako ng amo ko, iyak ako. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ayaw ko ito. Ayaw ko ng pera. Ayaw ko ng magagandang lugar. Ayaw ko ng anuman. Ang gusto ko lang maglingkod sa iyo at ang presensya mo lang. Iniiyak ko ito. Tuwing lalabas akong mag-day off, iyak ako ng iyak. Pero gusto ko nasa templo ako. Nagpupuri ako sa Diyos. Kasi buhay ko na ang maglingkod sa Diyos. Buhay ko na ang presensya, nakasama ang presensya ng Panginoon. Kaya, ito po ay, nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng bagong trabaho. Ayaw ko na, gusto ko yung simpleng trabaho, simpleng pamilya. Ayaw ko na yung mayaman na employer. Sabi ko, pero ang deal ko sa Lord, simpleng pamilya, Lord. Pero sabi kong ganun ay, bigyan mo ako ng ayos na salary. Sabi kong ganun. Yun po yung deal ko po sa Panginoon. At binigyan ako ng Lord ng panaginip. Sino po dito ang nananaginip sa atin? Binigyan ako ng Lord ng panaginip at doon ay habang nagpipray ako, ito na po kagaya ni Pedro, ang miracle ng Lord ay pag malapit na, mayroong mangyayari sa yung trabaho ng mga problema. Kasi para kang ipinupush ng Lord na umalis ka na dyan sapagkat ang hinanda ko sa iyo nandyan na. Diba? Sino magdidesisyon? Tayo. Diba? Tayo. Pero kailangan natin ng lakas ng loob, ng pananampalataya. At doon, binigyan ako ng Lord ng panaginip na ako daw ay nasa bundok at ako daw ay nakahawak sa bakal. Na ako'y lilipat sa kabilang bundok. Nakahawak lang daw po akong ganun. Lumipat ako sa kabilang bundok. Ang tapang-tapang ko sa panaginip ko. Nakalipat po ako sa kabilang bundok. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Ako ba'y ililipat mo na ako sa kabilang trabaho ko? At doon nag-pray po ako. At nag-decision ako, sabi ko, Lord, aalis na ako sa trabaho ko. Pinanghahawakan ko ang ipinakita mo sa akin na dream. Ito na yung himala na gagawin mo sa aking buhay at hindi na ako aalis upang magtrabaho ng July. At ano pong nangyari? At doon ay nagpaalam ako sa trabaho ko na sabi ko ay aalis na ako. Sabi ng amo ko, mag-isip kang mabuti sapagkat dito sa trabaho mo ay maayos, pinapaswendohan ka namin ng maayos, at alam mo ba na sa lilipatan mo kung maayos ang iyong pupuntahan? Sabi kong ganun. Pero sa pananampalataya natin, at alam natin na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay, may inihanda na ang Diyos para sa atin. At ano pong nangyari ay, ano pong nangyari, ako po ay nagpaalam sa aking employer. At nung nagpaalam ako, tumawag ako sa agency na nagbigay sa akin ng trabahong ito, na doon, glory to God, nang tumawag ako, ay subito, mayroon ng trabaho para sa akin. Ang sabi ko po sa agency, sabi ko, bigyan mo ako ng 2 linggo na riposo bago ako magtrabaho uli. Pero ano pong nangyari? Pag alis ko dito, nagpaalam, tumawag ako sa agency, may interview na po ako kaagad. At gusto na niya agad na magsimula na ako kaagad. At ano pong nangyari? Pag alis ko dito ng araw ng Venerde, kinalunisan, nagsimula na po ako sa aking trabaho. Sabado, Linggo lang. So ibig sabihin, ang himala ng Diyos sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanyang ng lubos, ito po yung nangyayari. Ang lawak po ng Milano. Saan ka makakakuha ng trabaho sa gusto mo na mayroon ka na kaagad? At sabi ko, Lord, ayaw ko na ng mahirap na trabaho. At doon, binigyan po ako ng Lord ng bago kong employer na napaka-informal sapagkat 1 year ahead lang po siya sa akin. Ayaw po niyang patawag ng senyora. Ang tawag ko sa kanyang pangalan. Tinatawanan ko po noon si Ate Josie nung nasa Pullman tayo papunta po sa Livigno. Ang tawag niya sa kanyang amo, chow, 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 chow. Narinig niyo po, chinachow lang niya yung kanyang employer. At doon, binigyan po ako ng Lord ng trabaho na napakasimple sapagkat parang pamilya ka lang. Ang simple. At nagulat po ako, pagdating ko po doon, ang pangalan po ng anak ay Mateo. Ang pangalan po ng
isa ay Luca. Sabi ko, Lord, mga disciple mo na ba? Disipulo mo na ba? Ang mga ito, dinala mo ba ako sa mga disipulo mo? At pag nag-umpisa po akong nagtrabaho, bumili po ako ng tinapay. Ang pangalan po ng paniteria, Pastore. Kaya sabi ko, Lord, ito na nga po ang bigay mo. And glory to God, after 2 weeks, nakasunto na po ako. At doon, ito nga po ay bigay po ng Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, kung ang Diyos ay gumawa siya ng himala sa aking buhay, sabihin mo sa iyong katabi, nandyan na ang himala, ang kasagutan ng deepest desire ng iyong puso. Amen po? Ibibigay na ng Diyos yan. Sapagkat ang panahon ng Diyos, pag panahon na at gitgitan na may nangyayaring mga problema, yan na yung panahon na gagawa na po ng himala ang Diyos sa iyong buhay. Kaya po, yung last po ay we can experience miracles of deliverance by understanding the purpose of miracles. Kaya sabi po, sa verse 9 and 10, lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga nangyayari iyon. Akala niya ipangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at sa pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal ng labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at siya'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang siyang iniwan ng anghel. Kaya tignan mo, pagkatapos ng himala ng pagpapala sa iyong buhay, kailangan mo itong ipahayag para mapapurihan ng Diyos. I-testify mo. Sapagkat ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, nagbibigay ito ng kalakasan sa iba. Ang pananampalataya ng iba, ito'y lumalakas sapagkat sasabihin niya kung nagawa ng Diyos sa kanyang buhay, magagawa din ng Diyos sa akin. Di po ba? Kaya kailangan i-testify po natin ang himala na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, si Pedro, ito po itinestify niya sa kanyang mga kasama na walang sawang nanalangin sa kanya nung siya ay nasa kulungan sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pananalangin, siya po ay nakaranas ng himala ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang tumigil sa pananalangin. Ang himala ng Diyos ay nandiyan. Amen po? Kaya dito po ay ipaparanas po ng Diyos sa ating lahat. Ano man po ang ating pangangailangan sa oras na ito ay ipagkakaloob po ng Diyos. Kaya sa conclusion, sa pinag-aralan po natin, sabi niya, how we can experience deliverance from God. Expect a miracle. Don't fear in hard times. Pray for miracle. Don't try to understand it. Rest in God. Don't try to fix it yourself. Look for God. Don't just look at the problem. Act on God's direction. Get going. Tell your story even if it seems crazy. Kahit pa yung kalagayan mo na sa tingin ng tao, parang bang yung wala nang, ano ba yung parang sobrang gulo, parang wala nang solusyon. Patuloy mo pa rin daw itong tawag dito ikwento sapagkat habang kinikwento mo ito, marami ang nakakaalam kapag natanggap mo ang himala, maraming mapagpapala sapagkat alam nila kung ano ang pinagdaanan mo. Di po ba? Kaya tayong lahat na narito, ito po ay na-bless po ako sa ating lahat. Alam ba natin, tayong lahat na nakaupo dito, tayong lahat ay himala ng Diyos. Sinong agree sa akin? Ikaw at ako ay himala ng Diyos. Bakit? Isipin mo anong buhay ka mayroon dati. Anong mayroon tayo dati? Buhay mayroon tayo dati. Diba? Binago tayo ng Diyos. At ang pagbabagong natanggap natin, ito'y himala. Kagaya ni Pedro, na siya'y dati, ang buhay niya ay mangingisda, tinawag siya ng Diyos, gumawa ang Diyos ng himala, siya ay himala, siya ay buhay na patutuo. Ikaw at ako, habang tayo ay naglilingkod sa Diyos, tayo ay himala.
Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay buhay na himala ng Diyos. Amen po? At marami tayong nai-encounter na problema sapagkat ang himalang natanggap natin, ang nais ng Lord ay higher ang maranasan natin. Higher miracle, higher glory. Amen po? Kaya ihanda po natin ang ating mga puso. Kaya ito po yung panghawakan natin na conclusion natin na verse. Ang sabi po, yung awit 9 verse 10. Isulat niyo po ito. Ilagay po ninyo sa inyong bahay. Ang sabi po, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan. Sino pong kumikilala sa pangalan ng Panginoong Hesus? Amen. Amen. Dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Ito po ay very powerful. At ito po ay conclusion natin, it's a kind of prayer. Sabi po dito, parang panalangin. Basahin ko po. Sabi niya dito, Lord, we need miracles. Help us to look to you in hard times, to pray more, to trust more in you than ourselves, to rest in your peace, to see the good you are doing all around us, to get up when you call us and tell others what you have done. Amen po? Ito po ay isang panalangin. And challenge, believe in God with all your heart and you will experience miracle in Jesus' mighty name. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Tinatawagan ko po ang music team sa unahan. Hallelujah.